sa lahat. Halos ano rin ng rumaragas ang ilog ang grupo ng mga teacher na ito sa Sarangani Province. Tumaas ang tubig dahil sa pag-ulan. Sa kabila ng panganib, patuloy sa pagtawid ang grupo para makarating sa mga naghihintay nilang mga estudyanteng katutubo. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. 10 bilyong pisong halaga ng shabu na nasamsam sa laot sa Zambales, tukoy na kung saan nanggaling. China, pinanindigan ng panibagong pampobomba nito ng tubig sa barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Ilang airport police, pinasisibak sa pwesto dahil sa pangingikil sa mga taxi driver sa NAIA. 6 na taong gulang na batang babae, pinatay at hinihinalang ginahasa sa Barawin, Leyte. Bagong music video ng global girl group na Cat's Eye, mala telenovela ang atake. Natukoy na ng mga otoridad kung saan galing ang 10 bilyong pisong halaga ng shabu na nasamsam sa dagat ng Zambales. Ito na ang pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. May mga designated season Ibinaba ng mga otoridad ang mga sakong yan mula sa hinarang na bangka sa laot ng Zambales. Nang buksan, dito na tumambad ang kaon-kaong iligal na droga. suspicious movement because we observed this particular vessel, that it is by itself operating far from other vessels or fishing vessel. And then fishing vessels normally magkakadikit yan kasi pag may nahuli yung isa, maraming isda doon. Ayon sa Philippine Navy, aabot sa 1.5 tonelada ang hinihinalang shabu. Nagkakalaga ito ng aabot sa 10 bilyong piso. May tuturing na raw itong pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa. Base sa investigasyon, galing ito sa Golden Triangle. Lumalabas din na konektado ito sa mga floating shabu na nasamsam nitong mga nakaraang araw sa magkakaiwalay na bayan sa Cagayan, Pangasinan, Bataan at Ilocos Sur na aabot sa higit 300 milyong piso ang halaga. Naitugtumpo kasi ito doon sa lumulutang na mga shabu natin sa may Pangasinan. Isa lang source po niyan eh. Pinagtagpi ako natin yan. Ayon pa sa PIDEA, magkakapareho ang mga pambalot na ginamit sa mga iligal na droga. Patuloy pang iniimbestigahan yan. Sa ngayon, naaresto na ang isang foreign national na sakay ng bangka habang iniimbestigahan pa ang 4 na Pilipinong mangingisda. Tiniyak naman ng PCG na magdadagdag sila ng mga taong magpapatrolya sa dagat at sa mga coastal community. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naninindigan ng China Coast Guard na ang barko ng Pilipinas ang pumasok sa kanilang teritoryo kaya nila ito binomba ng tubig. Ang bagong pag-atake na yan nangyari sa gitna ng resupply mission ng BFAR sa Panatag Shoal. At live mula sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta dyan? Profesional, makatarungan at alinsunod sa batas. Andre, yan ang sagot ng China sa panibagong water cannon attack ng Coast Guard vessel nito sa barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal dito sa West Philippine Sea. Kuha sa video na ito ang saktong pagtama ng water cannon ng China Coast Guard na sumira sa port quarter o kaliwang likuran ng BFAR vessel na BRP Dato Taradapit. Nangyari yan sa kasagsagan ng maritime patrol at resupply mission ng BFAR sa mga mangingisda alas 10 ng umaga nitong Biyernes, 16.5 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Sa video naman na inilabas ng Chinese state media Global Times, iginiit ng China Coast Guard na Pilipinas ang nanghimasok sa kanilang teritoryo. Sa parehong video, ipinakita rin kung paano itinaboy at winoter cannon ng CCG ang BFAR vessel na anilay profesional na ayon sa batas at makatarungang paraan. Muntik ding bombahin ng tubig ang sinasakyan naming BFAR vessel na BRP Dato Bangkaya ng isa pang China Coast Guard vessel sa Panatag Shoal kahapon.
Bago yan, hinabol pa kami ng dambuhalang Chinese warship o barkong pandigma mula sa PLAN o People's Liberation Army Navy ng China. Kitang-kitang armado ang Chinese warship at halos walang binatbat ang dihamak na mas maliit na BIFAR vessel. Sakay nitong BIFAR vessel, ayan, pangatlong busina na po sa atin yan ng Navy ng China. Ito yung People's Liberation Army Navy na may bow number 573. Malayo pa nga tayo sa Scarborough Shoal, pero tila maaksyon na yung sitwasyon natin habang papalapit tayo sa bahurang ito. Maging mga mangingisda, hindi rin nakaligtas sa panghaharas umano ng mga Tsino. Nahaluan ako ng nervyos sir dahil first time ko nakasubok ng ganun yung daanan ka sa may harapan ng barko. Itong lugar na ito ay parang hindi mo nasasabing pag-aari na ng Pilipinas. May ibang mangingisda na hindi raw tinantanan ng mga barko ng China hanggat hindi nakakalayo sa Panatag Shoal. Andre, sa tanong kung bakit hindi gumaganti ang Pilipinas sa mga illegal na aksyon ng China ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela at Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, malinaw ang utos, hindi tayo papatol sa panggigipit o tinatawag nilang bullying tactics. Sa ngayon naman ay nagpapatuloy ang ating biyahe sa bahagi na ito ng West Philippine Sea at patuloy ang pagmamanman sa atin ng dalawang barko ng China Coast Guard. Magkabilaan po yan, isa dito sa aking kaliwa at isa po kitang-kita natin mula sa malayo yung puting barko ng China Coast Guard. Andre, balik sa'yo. Mag-iingat kayo dyan, nag-uulat mula sa West Philippine Sea. Maraming salamat, Gio Robles. Pinalaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang China sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Anya, papalag ang Pilipinas kung aapihin ang mga mangingisda natin doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Sa eksklusibong panayam ni News 5 anchor Cheryl Cosim kay Pangulong Bongbong Marcos, diretso niyang sinagot ang issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, wala siyang kinalaman dito. Lahat ng impeachment process nasa legislatura yan. It's between Congress and the Senate. That's not I'm busy with the transport, with the rice, with all of the different things that we are doing. That nauubos ang oras ko doon. Put it bluntly. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Yeah. Napag-usapan din ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi naman tayo nakikipag-away sa China. Pero handa raw tumindig ang kanyang pamahalaan kung inaapi na ang mga kababayan nating mangingisda. Huwag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Huwag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Because kung ibigay mo yan, bibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. 3 taon na lang ang natitira sa termino ni Pangulong Marcos. Kaya nang tanungin kung anong gusto niyang maalala ng mga tao sa kanyang panunungkulan. We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa posisyon mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Mapapanood ang kabuuan ng eksklusibong interview sa official social media pages ng News 5, 1PH, 1News, True FM at Presidential Communications Office. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Magdadala ng maulap at maulang panahon sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa monitoring ng Pag-asa, partikular na apektado ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Western Visayas, Negros Island Region at Palawan. Mag-ingat po sa banta ng pagbaha. Easterlies naman ang magdudulot ng mataas na tsansa ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Bicol Region,
Quezon, Visayas at Mimaropa. Hindi nakaapekto ang habagat sa panahon na nararanasan ngayon, pero posibleng umiiral ito bukas sa Southern Luzon. Wala namang namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Susunod, mga airport police na nangingikil sa mga taxi drivers sa NAIA, pinasisibak sa pwesto. 6 na taong gulang na batang babae natagpo ang patay at hinihinalang ginahasa pa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Makikipagpulong si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga opisyal ng Manila International Airport Authority o MIA. Kasunod po ito ng mga ulat ng pangingikil ng mga airport police sa mga taxi driver. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kaninang umaga. Ito ay sa gitna ng mga ulat ng sobra-sobrang paniningil ng mga airport taxi. 2 driver na ang napatawan ng kaukulang parusa na nagmamaneho rin umano ng mga kolorum na taxi. Surprise inspection lang tayo dito para tignan yung sistema ng pagpapasok at paggagabas ng mga taxi dito sa NAIA 3. Kasi nga alam nyo naman, marami tayong mga nakuwang reports. May pangagawa na naman kahapon na marami nang haabuso. Nag-surprise inspection tayo early in the morning para makita natin ano ba yung sistema. Tingnan natin kung paano natin matitigil na itong pag-aabuso nitong mga taxi dito. So yun, hopefully after today, mas maiintindihan natin yung sistema dito. 5 airport police naman ang ipinasibak sa pwesto dahil umano sa pangingikil sa mga taxi driver. Pilit umano nilang mag-abot ng 40% ng pamasahe ang mga taxi driver. Nakatakda na makipagpulong si Secretary Dizon sa mga opisyal ng Manila International Airport Authority o MIA tungkol dito. Siyempre, we have to discuss this with the other agencies involved. Kasama na yung Department of Tourism. Pero alamin muna natin kung ano ba talaga yung matagal ng kagakuhan dito para makahanap tayo ng solusyon na pangmatagalan. Nangako ang kalihim na susupilin niya ang dayaan at gagawing transparent ang transportation sa airport. Kagaya lang sa ibang bansa di ba sa ibang bansa, pagdating mo, may signs papunta sa mga taxi. Pagdating mo doon, maayos, may pila din yung mga taxi. Pero pagsakay mo, di metro. Kung ano yung metro sa labas, ganun din yung metro sa airport. Simple lang, di ba? Transparent, walang dayaan. Yun ang ipopropose ko. Dekada na to eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Patay na ng matagpuan at posibleng ginahasa pa ang isang babaeng 6 na taong gulang sa Barawen, Leyte. Ayon sa pulis, duguan ang pribadong bahagi ng katawan ng bata ng matagpuan sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang bahay. Itinuturing na sospek ang 50 anyos na kapitbahay ng biktima. May nakakita raw kasi na siya ang huling nakasama ng bata bago ito mawala. Hindi pa malinaw ang eksaktong ikinamatay ng biktima. Isinailalim ang kanyang mga labi sa autopsy. The mic is on and the stage is set para sa super cute at talented na Kitty hopefuls ng Idol Kids Philippines. Simula June 28, magpapasiklaban sa kantahan ang mga little stars with big voices. At lahat sila dadaan sa pagkilatis ng mga batikang idol judges na sina Gary Valenciano, Juan Carlos Labajo, Angeline Quinto at Regine Velasquez. Hosted by Robbie Domingo at Jolina Magdangan.
The kids today, mas exposed sila ngayon sa kung ano yung pinapatugtog sa social media. It's hard to balance being a judge and trying to correct them and also try to be sensitive. Susunod, grupo ng mga guro, buwis buhay na sinuong ang ilog para makapunta sa eskwelahan ng mga katutubo. At cafe sa Mandaluyong, parang time machine sa dami ng vintage memorabilia. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Halos anurin ang isang grupo ng mga teacher habang tinatawid ang rumaragasang ilog sa Sarangani Province. Bit-bit ang kanilang mga gamit, kanya-kanyang alalay sa isa't isa ang mga guro para hindi malunod. Kwento nila, ito na kasi ang pinakamalapit na ruta na pwede nilang daanan papunta sa Akbual IP School. Ang Akbual IP School ay isa sa tinatawag na last mile schools ng DepEd. Ito yung mga paaralang nasa malalayong lugar na may limitadong akses sa kalsada, sa teknolohiya at iba pang serbisyo. Hiling naman ng mga guro, sana ay malagyan na raw ng hanging bridge ang lugar para sa kanilang kaligtasan. Mala-telenovela ang atake ng bagong music video ng global girl group na Cat's Eye. Gabriella, hands up, Gabriella, la la. Back off for my fella. Gabriella. May opening skit pa nga with Hollywood actress Jessica Alba as the high-powered CEO ng Gabriela Enterprise. Searching kasi siya ng next Gabriela successor. Pero nauwi yan sa catfight ng Cat's Eye members. Ang dramatic music video with sultry energy, #1 sa trending for music ng YouTube. Ang Gabriela ay isa sa tracks ng kanilang upcoming album na Beautiful Chaos. Ito, Andre, Nikki, maiba ako ha. Mahilig ba kayo sa mga vintage at retro? Natatawa ako kasi lalabas ang edad natin dito. Ang nakakatawa kasi, Jess, yung mga... Hindi mo na ba kailangan bumalik? Hindi, may mga bagay ako na tinatawag ng vintage o classic o retro na aray ko po. Na alam mo yon, pag may ginamit ako, kunyari, may mga luma ako sapatos na topsider, sabihin natin. Uy, vintage, retro, para sa akin kasi, alam mo yun, panahunan ko yun eh. Oh. Pero oo, may hilig ako sa mga vintage at mga retro. Lalo na yung mga laruan na siguro mga 80s na Optimus Prime, yung mga ganyan. Ikaw? Papunta pa lang ako dun eh. Siyempre, ibang usapan, paglaruan na. Tsaka may value kasi pag vintage, lalo na pag inalagaan yung kondisyon. Huwag lang yung mga lumang mga Wag naman yung lolo. Pabango ng lolo, tapos uy, vintage. Natanong ko yan kasi dinarayo ang isang hidden cafe sa Mandaluyong dahil sa vintage at retro vibe nito. Para ka raw sumakay sa isang time machine, silipin natin yan. Kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Anong nakita mo dyan? Tawag dyan? That's it. Sa music. Aba, mga vintage collectible yan, mga Gen Z. Present yan sa na-discover kong spot dito sa Mandaluyong na parang time machine. Eh paano ba naman matandang bahay noong 1981 na tinayuan ng weekend tambayan? Bubungad sa'yo ang matandang hagdan, yung tipong sa unang apak mo pa lang, parang eksena ka na sa isang classic old movie. Panalo ang kapis na bintana. At ang narang pinto, grabe, sobrang tibay. Ilang presidente na ang dumaan, nandyan pa rin siya, walang kupas. Lahat ng sulok may vintage pieces. Flex ko lang tong black and white TV, hindi na gumagana pero panalong aesthetic, di ba? Itong lumang radyo, parang ang dami ng kantang iniyakan. Ang typewriter, parang may lihim pang kwento. Ang ventilador, tila may gusto ring ibulong. At sa teleponong mukhang ang daming nagtelebabad. Eto pa,
Ang vintage cabinet ng turntable, solid pa ang katawan, pero yung turntable, naparitay na. Pinalitan ng bago para mapatutog pa rin ang mga classic hits habang nagkakape ka. Ang mga upuan, hindi pare-pareho. May bangkong kahoy, may upholstered na parang galing sa lumang sala set, pero lahat comfy. At yung ilalim na bahagi ng lumang cabinet, ginawang cozy nook para sa mga customer na gusto lang mag-chill. Pero hindi lang pang-idea ang lugar. Dahil pati pagkain at inumin nila, curated with care ng mag-asawang chef. We were originally looking for a storage space for some of our things na nakita niyo rito sa cafe. Nakita namin yung bahay, agad-agad nag-spark sa amin na this is a nice place for our dream cafe. At kahit ang paggawa ng kape, mano-mano, napihit. And speaking of coffee, huwag aalis ng hindi natikman ang toko. Spanish latte na may oat milk, creamy at very comforting. Tapos sa dulo, lasa little bit ang toyo. At syempre dito sa Halcyon Slow Bar, hindi sila nag-offer ng mga alak. Bar lang, hindi walang ganon, walang mga cocktail or something. Pero meron silang mga pasta na favorite ko lagi. Homey ang feels, nostalgic ang ambience. Reminder, weekends lang sila open, kaya planuhin ang pagbisita. Mondi Lopez, News 5. So Jess, sige namin natanong. Okay na yun. May mga tape na pinalakihan. Vintage na rin. Oo, mga old school. Iba din kasi. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.